with Tita Cora and Kapitana Sisa. Sim-sim, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Yan, isa maganda at medyo makulimlim na naman na umaga. O, diba, dito sa Metro Manila, yan baka saan kayong panig ng Pilipinas na nanonood via our digital platform, baka maaraw sa inyo. Well, ilabas na ninyo ang mga sinampay. Dahil dito talaga sa Maynila, hindi ka makalaban ng matino. Hindi, tsaka sa ibang panig ng mundo, may mga nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan-ulan. True at hindi ba? Balita ko may low pressure area na nabubuo. Balita ko lang naman, bilang chismosa, talaga bakit ko papansinin yung mga bagyo na yan? Oo. Diba? Iwasan po muna mag-sleeveless. Hindi, at saka panira sa araw yung bagyo na yan. Diba kasi tayo mga chismosa, ang gusto natin sa umaga, nakikipag-chismisan tayo sa kapitbahay. Hindi lang sa umaga, kung hindi rin sa hapon. Basta, alam mo yun, medyo, humupa na yung init ng araw. Nandun ka na kagad sa kapitbahay. Hindi ako makatawid kila Ate Vivian para makipag-chismisan kasi ang lakas ng ulan. Diba na nakakaloka? Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa. At ako ang hindi makapag-chismis kay Vivian. Ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Pero eto na nakakaloka. Kung ikaw naman ay talagang, alam mo yon, kahit na hindi ka makatawid, hindi ka naman din makalabas ng bahay para makichismis. Parang iba yung hindi ka makatawid. O, diba? Ipagdadasal kita. Naway hindi mamatay ang iyong kandila sa gitna ng iyong pagtawid. Hayaan mo nga, dugtungan ko ang liwanag. Hindi ko hahayaang mamatay ang kandila. Kasi sumama ka sa liwanag. Bakla naman! Pero eto na! May mga nakikita ka na bang umiikot-ikot na nakaitim? Meron. Pideya. May nakalagay Pideya. Nagana pala ng adik. Asip. Pero eto na nga, diba? Hindi ako makapagsabi ng hindi maganda. Kung ikaw ba naman ay talaga naboboard sa inyong mga tahanan, lalo pa pag umuulan, at kung hilig mo lang din naman mag-tong-ins at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Wow. Unbelievable sa Game Zone dahil you can play real games of tong-ins with real people for free. Wow, ang bongga naman yan, Mari. Ay, talaga naman, bongga. Alam mo ba, Mari, na may chance ka pa makipag-split sa over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Wow. Ang makukuha Paasok ka na dun, ma. Wow. Ang makukuha cash credit ay pwede mo siyang gamitin pang laro sa ibang games or pwede mo rin gamitin or i-cash out para magamit mo nga sa ibang bagay pa, pambayad ng kuryente, lalo pat ngayon katapusan, 'di ba? Si Judith nandyan na, 'di ba? May dalawang event araw-araw, G ka na ba? Visit gzone.ph or their social media on Facebook, TikTok, and Instagram with the username of Tara Game Zone. Tandaan, Mara, na dapat ang gaming, dapat fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Promo run from January 1 to December 31, 2025. EGLD. Reference number MKTG 2024-2564. Laging tandaan na gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At bago tayo tuluyang matapos, kung kayo ay naka-follow sa Facebook, Instagram at sa TikTok account ng Tara Game Zone, nakita nyo, inaward na sila sa GTCC Summer Showdown 2025. Sino nga ulit yung nanalo, diba, na nakakaloka? It's a 62 years old na lalaki ang nagwagi ng 5 million pesos sa Tong-Its Tournament. Abangan ninyo yung video kung paano dinaot-daot ni Sisa habang kumukuha ng kape. I-upload ko sa aking TikTok account. Pero yun na nga, 'di ba? Congratulations. Kaya kung hilig nila ano ang pangalan niya? 'di ba? Aalamin natin 'yan. Nakalimutan mo na, no? Hindi talaga. Bakit sa daming player nila? 'Di ba merong Richard? Richard Ryan yung may barya dito. Yung isa, si Gelami. Tatlo kasi sila eh. So yung iba pang mga si Jella Marie Antoinette. Wow. Naghula. Mary Ann Aston siya.
Pero alam mo yun, aalamin natin yan sa mga susunod pa na mga araw. Kaya kung ako naman din sa inyo, mag-practice na kayo lagi. Kung gusto nyong Paano pa sumali sila magpa-practice? Ilang sa ako ka sa mga medyang 2026. kasama natin na sa August sasali ka. Oo, talaga sasali naman talaga, diba? Para magkaroon ng chance, magkano yun, Mare? O, diba? Kasi, diba, this year, ang magkano nila, taluta, 10 million pesos ang pinaghati-hatian. Pero ang grand winner, 5 million pesos. Yaman din lamang, Mare, na nag-uusap tayo tungkol dito sa hatian ng 10 million pesos. Magkanong akin dun? 10%. Wow. O, 1 million yun. O, ayaw mo na pa. rin. O, Maglilib ka ba? hindi. Hindi. Siyempre, papang-tong eats mo pa din. Sa ubos. Ano na lang bang saysay, no? Nas magpunta ko sa mga lamay, ganyan, makipaghamunan. Magsakla. Pero ito, hindi ko na kailangan pang umalis kasi sa game zone. Diba? You can play real tong eats for free with real people na din. Paano kayong real people? Alam mo, Game Zone, excited kami na makita kung paano yung ginagawa yung real person na yun. May ganun din ba kayo? Parang saklaan din kaya? Diba? Ganun. Well, malalaman natin I-cover nga natin yan next sa mga time. susunod pang mga araw. Diba? Kaya ulitin lang natin, that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Diba? At dito na po natatapos ang Baklita sa Woo 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 Woo! Abilis ka usap. Tinapos. Ay, nako. Na nakakaloka. Ano ba chismis mo? Ay, nako, eto yung chikang aking nasagap, diba? Kahit baka hapon, medyo maulan-ulan talaga. Habang kami papauwi, hindi natitigil ang chismis. Kahit pa sabihin mo pa na meron pang, alam mo yun, bagyo, kung ano man ang mangyari, ang chismis, lumilipad yan. Dahil hindi tayo matatahimik kung walang chismis. Anong masarap na ulam? Chismis. Diba? Oo. Kahit ba sabihin mo ang pagkain mo ngayon ay hotdog at itlog na may kanin, sasamahan niya ng main course na chismis. Oo. Pero eto na nga. Anong makakapagsalba sa Pilipinas? Chismis! Diba? Kaya nga nahuli ngayon dating presidente ng dahil sa chismis! Sinabihan kasi papauwi ng Pilipinas. So, inabangan. Mga bakla kayo! Nakakaloka. Pero eto na nga nakakalokang chika na aking nasagap. Dahil nga noong nakaraang araw ay naganap na ang, hindi naman farewell, kung hindi siguro ang final episode, ganyan. Hindi naman final episode. Final babay na ng programang Incognito sa Seda Hotel yan. 2 araw na nakakalipas. Naganap po yan kung saan nga naman lahat iniharap nga na kumbaga with the media partners, tapos etong chika. Kasi 'di ba maraming tao talaga tumatangkilik sa Incognito. Tapos, syempre, natanong nga sa kanila na bakit hindi pagbigyan yung sigaw ng tao na bigyan ng season 2? Compare, 'di ba? Katulad na lang for example kay Coco Martin, yung Batang Quiapo, na continuous running. Lalo pa talaga may suporta naman ng tao. Kumaga parang ang sagot ng business unit head nila na si Miss Des de Guzman is parang sabi niya, pahinga daw muna kasi magastos. Diba? Na nakakaloka. Dahil kung iisipin nga ng sabi ng mga tao, yung mga tao na nandoon na naimbitahan, napaisip na, kaya pala tatapusin. Kasi, kumaga parang, wain na nga bang budget? So, talo. Diba? Kasi, Marek, may pumapasok namang endorsement. Oo. So, talo. Parang break-even siguro. Hindi naman Baliktaya kilalo. lang. Pero sinabi naman daw na kumikita naman daw. Kaya lang, mas pinili daw munang ipahinga. Kaya tuloy na paisip tuloy yung iba natin mga friends from the media. No? Na parang, kung kumikita naman, bakit puputulin? Bakit kailangan tapusin kung alam niyo naman nagbibigay ng magandang figures sa Pero tao? naniniwala ko na nasagap mo yung chismis kung ano ba talaga ang dahilan. Diba? Ano nga? Hindi, kasi hindi naman directly naman nilang sinabi na nalulugi. Basta ang sinabi lang, ang lumabas sa bibig mismo ng business unit project head nila is medyo magastos nga daw. Kasi totoo naman. Hindi lang medyo, magastos talaga. Nag-shoot sila unang-una nung lumipad yung Incognito na sa Europa sila, diba? Yes. Ilang tao kaagad yun. Ilang artista. Tapos, sinundan nila nag-Japan. Diba? Tapos, ang ibang bansa. Itong final mission nila or final episode na gagawin, dito na lang nila ginawa, hindi ba? Saan? Parang sa Surigao yata. Ay, hindi ba sa Moriones yun sa Tondo? Parang hindi.
ano to kumbaga parang, saan ba dati yung sa 44? Sa Maguindanao? Hindi, yung lugar nila Marawi. doon. Marawi. Yan. Tama ba ako? Doon Yes, sa Marawi. 44, diba? So doon sila nag-final mission, kumaga final episode. Kaya lang sabi ng ilan, parang ang unfair naman. Kasi, diba, kung si Coco Martin nasusuportahan, bakit ito na full cast? Sabi naman ng ibang mga kachismisan ko na kahapon, paano ba naman kasi? Yung kay Coco Martin, given. Andito lang kasi sila sa Quiapo area. Kumbaga, hindi masyadong magastos when it comes to set design. Sa artista, okay naman. Kahit, kung papansinin nga daw, yung Batang Quiapo, madaming artistang pinapasok, pero continuous. So, kayang i-sustain. Eto kasi, di ba, parang location per location sila. Pang pelikula kasing ginagawa Diba? Sabi tuloy ng ilan, sana kung ipapahinga, sana gawan ng pelikula na isang bagsakan na for sure, alam mo yung papatok sa takilya. Correct. Kahit pa sabihin mong i-entry nila ito for MMFF, diba? Ay, bongga yan. Diba? Yung mga ganon. Kaya marami lang ang nalungkot, lalo pat, alam mo yun, sumagot naman ng bahagya yung kanilang business unit head. Kaya lang, nagbigay ka lang ng parang hangin na kasi magastos. Baka Diba? maring parinig din ito na dagdagan nyo yung budget. Diba? Or, diba, ang sponsors, diba? So, ibig sabihin ba nito? Kaya naman sa free TV channel, diba, pansinin nyo, halos buong, alam mo yun, puro commercial na lang ang napapanood natin sa Batang Quiapo. Oo. Tapos, alam mo yun, eksena lang si Coco Martin o kaya sila Andre Brillantes, paka, commercial ulit. Hindi ka guys, sa Incognito, may commercial, pero hindi ka gaya ng load sa Batang Quiapo. Di ba yung mga ganon? Hindi naman natin... Ayun, nababanggit mo yung yung Batang Quiapo. May LSS ako doon sa Iboto, Sinigili. Diba? Gumaganong-ganon na din ako. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero, sabi nga ng inan, sana mapagbigyan. Diba? Na, paano pagbibigyan? Ipapalit-palit ka ng ibang location. Hindi. Sana naman mag-decision. Ang daming pwede kasi dito sa Pilipinas naman na pwede nilang gawin. Kaya nga, ba't kasi nagpunta pa sila ng Japan tsaka Europe? Hindi, gusto lang din nila siguro ipakita sa tao na tipong ganito, diba? Na, pasabog naman kasi, ma. Diba? Pasabog talaga. Literal na pasabog talaga, nagpapasabog sila. Eto na, diba? Na nangyari na, 6 months, tsugi, boom, boom. Maigi na yung natsugi sila, Mare, na pinanghihinayangan ng tao na natsugi sila. Correct. Kesa naman natsugi ka, tapos yung mga tao natutuwa na natsugi kayo at hindi na nila mapapanood. Buti naman, diba? Buti naman ang tinapos nyo. Parang yung teleserye na may kinalaman sa paglipad. Kasi naman yun, di ba napapack up daw sila kasi yung bida daw minsan galing sa racket sa fiesta. Yung mga ganon. Ay, hindi dala yung bato. Hindi. Binashbash nga ng mga tao. Nung nag-guest sa sa PBB. Kasi bukod daw sa si OA daw siya. Di daw siya makilala. Diba? Pero wala kayo dun sa artista na umuwi ng probinsya. Hindi siya nakilala ng sarili niyang ina kasi retukada yung mukha. Talaga ba? Hindi na siya sino ka? Muntik pa siyang ipahabol sa aso. Buti hindi nagpatawag ng barangay. Hindi, kasi yung nanay niya medyo matanda na. So may ay katok daw itong si actress. Actress! Ayaw siyang pagbuksan. Hindi siya binagbuksan siya. Kailangan tanong agad. Sino ka? Ang galing niya gumiling. Buti hindi siya sumayaw. Hindi na. Kasi hindi naman siya singer. Diba? Pero yun, basta talaga ba? Hindi siya makilala. Nakakasan. Kaya tigilan nyo na. Pag alam mo yun, okay naman na gumanda na. Wag nang OA yan pa. Hindi, pangalanan na natin. Ang dami naman talaga ng intriga. Bakit nga ba gumanon daw yung kay Jane De Leon? Pero totoo daw, sinabi ni Jane De Leon din naman sa kanyang mga interview na nagpa-braces lang naman daw siya. Ng ano? Ng muka. Hindi. Ng ngipin. Malamang. Akala nga naman magpa-braces siya ng paa. Paano yung mukha? Paano inilagay-lagay yun? May scaffolding. Kasi babagsak yung mga boto.
Bakla naman. Ang dami, so much information. Hindi kasi ang daming, hindi ba? Naging issue yan hindi lang naman din siya yung nagkaganyan na artista. Nakaalala mo yung kay RC Munoz, di ba? Oo. Yung tinag siya na nagmukha siyang Michael Jackson, na nagmukha siyang ganito. Yung ano pala kay RC Munoz. Pero ang ganda-ganda na ni RC ngayon. Na-disgrasya pala yun. Oo, kaya... Nabangas pala yung mukha niya sa isa pag-headbang niya. Parang tumarak yata yung microphone sa mukha niya. Ganon? Oo. Totoo ba? Ano ba yung mukha ni RC Munoz? Parang Jelly Ace. Totoo ba? Ay, brand pala yun. Oo, bayaran mo yun. Uy, Jelly Ace. Di ba may hawak dyan? Ano ba? Ay, hindi ko alam kung sinong fruit ng manufacturer nila. Meron ba yun? Meron. Hulug-hulugan natin. Kakaltas na naman yan sa sahod ko. Grabe, diba? But anyways... diba? Ikaw ba magpapagawa ka pa? Sising-sisikan o nagpagawa? Hindi, maganda naman. Maganda naman. Hanggang ngayon tignan nyo, diba? Hi to Doc Nino Rodil. Pero ang problema lang talaga natin, hindi ka makatawa pag pinapat... Paano yung tawa mo dati, Mare? Tapos sa dulo may ganyan, wakla ka, huwag mo kang katawanin, masakit. Umanda ka, ganyan lang ako dati. Diba? Yung mga gano'n. Umanda ka pag galing ko isang buong pagmamalaki pa niya, bakla gawa ni ilong ko, pakak. Diba? Oh. Pero maraming salamat. Tapos paano yung tawa mo after? No. Very Carmi Martin. Oo, diba? This is my serious face. And this is my funny face. But anyways, diba, good luck na lang din. Sana nga, diba, mapagbigyan ulit. Kung totoong magpapahinga magkakaroon lang. yan ng chance diba, na magbalik. Kung totoong magpapahinga din, so be it, diba? Baka naman kasi para to give way sa ibang mga telesereng naka-line up, diba? Ang tanong, bakit kasi, nagpagupit ang Daniel Padilla? May proyekto na kaya siyang ginagawa? Feeling ko, diba? Ayoko magsalita. Feeling ko na meron na, diba? At least good for DJ, diba? Na kahit paano, unti-unti na rin talagang umaariba na ulit. Pakagwapo ng bata. In fairness, sana maging guest natin sila one of these days. Mag-ano yan dito, magpo-promote yan. Sana. PJ? Yan. Alam mo na. But anyways, ako mga panggayang po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang umatigabong chikahan naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo 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 Woo! And we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihing radyo. Sabihin mo!